Hello mga Cubs, mga guys, mga kababayan. So reaction video na naman tayo dito sa interview kay Senator Pampilo Lacson and interview siya ng DCMM. So dito pinahayag niya na pansamantalang suspend muna yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kasi nga po, bibigyan daan nila itong proposed budget ng 2026 hearing. So yun muna asikasuhin nila dahil nakasalang na nga eh. Pero dito guys, napag-usapan at ipinahayag ni Senator Pampilo Lacson yung tungkol sa bigay ng subpoena para maka-attend itong si Saldico at saka si Speaker Romualdez. Pero merong problema dito kay Speaker Romualdez dahil nga sa tinatawag na interparliamentary courtesy, so iimbitahan siya through House leadership or dito kay Boji D. So, dito, nakadepende kay Boji D kung papayagan niya, okay. Pero kung hindi, wala daw magawa ang Senado. So, di katulad dito kay Saldico, direkta ang may bibigay sa kanya yung summon or yung subpoena dahil sa nag-resign na nga ito sa pagka-congressman. So, nasa ibang bansa siya. Kung nagtatago siya, ay i-issuean siya ng warrant of arrest. So, yun po yung pahayag ni Senator Pampilo Lacson. Okay? So, ito, pakinggan natin yung kanyang pahayag. Senator Ping, unang-una, ang dami po talagang nagfa-follow ng Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ano po? At maraming nga nalungkot. Ay, wala ngayong linggo. So, kailan po ba ang susunod? Nag-suspend lang kami ng session dahil lang intensyon para makapag-focus kami sa budget hearing. Okay. Kasi nasa committee pa lang eh. Opo. At sa lalong madaling panahon, matatransmit na sa amin yung tinatawag na House Gov. Sa ganon, magsisimula naman kami ng plenaryo, mga plenary debate. So sa ngayon, ang focus lang, hindi pa tapos yung mga committee, yung mga agencies. So doon naka-focus. So napagkaisahan, doon na muna kami sa budget deliberation. Anyway, it will only take siguro 1 week or 2. Pagkatapos, pwede nang ibalik yung pagdinig sa... In the meantime, nire-assess, nire-review lahat yung mga nakalap na mga dokumento, mga testimonial evidence at lahat, para nasa ganun pag-aralan kung pwedeng mag-render na o maggawa na yung komite ng partial committee report. Pero Senator Ping, ibig sabihin yan baka next week, ganun po ba? Or, at saka I know and I understand na marami pa ring iimbitahin muka sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. May we confirm po that the committee will be inviting si dating Speaker Martin Romualdez? Yes, pero yung invitation sa kanya, i-course through the House leadership, hindi pwedeng diretso sa kanya. Kasi bilang paggalang doon sa counterpart namin sa lower house, kailangan idaan namin yung invitation kay dating Speaker Romualdez doon sa bagong liderato, kay Speaker Boji D. So he may or may not, in other words. Depende. Kung sasabihan siya ng House leadership na magpunta siya doon o sa aming pagdinig, darating siya. Kung hindi naman siya papahintulutan, wala rin kaming magagawa kasi nga ginagalang natin yung tinatawag nating interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to reiterate, explain ko ulit kasi maraming hindi nakakaintindi. Pag sinabing interparliamentary courtesy, ito'y binibigay namin doon sa institution, hindi sa mga individual na mga members. Kaya nga si dating Congressman Saldico, kasi nag-resign na siya bilang kongresista, diretsong ipapadala sa kanya yung invitation doon sa kanyang address dito. Okay. At dahil alam naman natin na siya'y wala dito, nasa abroad, mahantong yun sa pag-i-issue ng subpoena. At pag hindi siya makatugon doon sa subpoena, pwede siyang ma-cite in contempt of the committee at ma-issuehan ng warrant of arrest. So, ang tanong ko dito guys, may imbitahan kaya itong si Speaker Romualdez? Kasi kung maalala natin, ang nag-rekomenda kay Boji D para maging speaker, papalit sa kanya, ito rin mismong si Speaker Romualdez. Medyo pahirapan pa itong kay Speaker Romualdez kung paano siya maimbitahan dito sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga sa interparliamentary courtesy, nakadepende dito sa bagong House Speaker ang desisyon kung pagbibigyan. Okay, pero kung hindi, wala daw magawa ang Senado. So isa pang bibigyan natin ng reaction guys, itong picture ni
Senator Pampilo Lacson dito sa mag-asawang Diskaya. Nabanggit ito dito naitanong sa kanya. So, ito yung mabilis, yung maagap na rason or sagot ni Senator Pampilo Lacson. Pakinggan natin guys at bibigyan lang natin ito ng reaction. Okay? Okay. Dito po tayo sa Marites portion. Bakit ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nung? Malisyoso, no? Dahil yon nangyari yon nung kampanya 2025. First and only time outside of the Blue Ribbon hearings na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong supporter, follower na taga Davao City. Anak yon ng dating police general na na-under sa akin. So siya yun man yun, yung namatay na yon si General Villaroman. Dati siyang chief security detail na Mayor Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte, yung doon naman namatay si General Villaroman. Yung anak niya, parang siya yung nag-take over noong para may security agency sila sa Davao. So nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos yun nga dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan ni na mag-asawang Diskaya. Sabi niya, merong napalaking rally, grand rally nga May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform at baka raw gusto ko magpunta para, part na ng kampanya. Ako naman, agad-agad naisip ko, si Tito Sen, kasi sa Lublugo, nakakaya naman kay Senator Soto, kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay, nung si Sara Diskaya. So, nag-decline ako. At saka isa pa, inisip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party list groups. Hindi naman wise o smart na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list. Kasi, mag-gain ka sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman sa suporta ng ibang party list groups. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pa nga abogado hindi ko na matandaan kung sino. Dumating ngayon yung mag-asawa. Sandali lang kami nag-uusap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede daw magpa-picture. Wala naman ako idea kung sino yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Wala akong kamuwang-muwang. Hindi nyo kilala, in other words? Hindi ko kilala talaga. First and only time na nakaharap ko sila outside of the committee hearings. Of course, nakakaharap ko na sila sa committee hearings. Pero that was the first and only time that I met them. Okay. Ang mahirap dito, Rasunan, Senator, yung mga taong yan, mga prominent person yan sa kalagayan na, sa estado na ng buhay nila. At ikaw din, isa kang VIP, senador, yung sabi nyo sa panahon ng pangangampanya, nyo sila na-meet, hindi makikipagkita yung mga ganyang klaseng mga tao kung walang transaksyon. Diba? Kung walang appointment, sa katulad nyo, senador baya kayo. Tapos sila mga mayamang mga negosyante yan. So, yun po ang parang medyo mahirap na paniwalaan ng taong bayan, o kahit na sinong makapakinig at makapanood nitong pahayag mo. Sige, tuloy pa po natin. So, malicious ba't may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami, no? Without admitting, of course, hindi totoo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Close ba kami? Magkalayo pa nga kami sa picture para may puwang So doon lang makita yung malis. Kung sino man yung nagkalat noon. Of course, ginamit nila si Kiko Barsaga. Kasi yung nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Barsaga kung wala nag-fit sa kanya na malisyoso o malisyosa? Opo. Alright, tanong naman ako, different topic. So, ayan. Different topic agad, no? Hindi na pinaluapan ng question. So, eto ngayon guys, ang abangan natin. Magte-tell all na ang mga Diskaya. 'Di ba? So noon pa man gusto na lang mag-tell all No? Magsasabi na, babanggit na. O sabi nga dito ng isang abogado tawag doon, no hold bars na daw yata no? Na talagang magsasabi na sila ng totoo. Ito sa darating na hearing ng Senate Blue Ribbon. So di natin alam, baka isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng suspension muna ang hearing. Sa atin, palagay lang 'yon.
pero siyempre pwede nating may pag-ugnay-ugnay yun. So dito, guys, maaaring kung may mabanggit man itong mga diskaya tungkol sa mga sa Lacson, abay, mahirap dipinsahan ni Senator Lacson yung picture na yun. Kasi nangyari yun before pa no? Itong mga hearing-hearing, ibig sabihin, nagkita sila. May nag-meet talaga sila. Hindi niya masasabing hindi ko kilala yan. Diba? Kasi nag-meet na sila. So, ayan guys, yung mga aabangan natin dito sa susunod na hearing ng Senate Glory Bond. So, comment section natin, comment lang po kayo. Sa mga subscriber natin, paki-share lang, like ang ating channel. At sa mga di pa nakapag-subscribe, click lang ang subscribe button at notification bell. Salamat po. Hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat.